Yes, magandang araw sa inyo mga ka-reapers. So, ang video na to ay isang motivational video, no? So, magbibigay lang ako ng hint at saka story. So, hindi ko na kayo maisa-isa mga ka-reapers yung nagtatanong sa akin kung paano ako nag-start, paano ako, ano yung fundamental foundation ko talaga sa pag-start ng electronics repair ng regards lang sa laptop So, which is nakalagay naman dyan sa business ko, laptop repair services. So, laptop lang talaga yung kaya kong sa ngayon na makapagbigay ng tips or idea, no? So, bago ang lahat, which is way back 2011, so or 2012 something. Nag-aral din ako ng electronics. So basic electronics dito sa may Mandaluyong, no. So vocational 'yon. Tapos sinabayan ko rin siya ng computer hardware servicing. So yun yung naging puhunan ko para makapag-apply ako sa mga ibang company. And then straight lang, hindi na ako lumiko na agad ng ibang aktibidad or designated na trabaho. So, electronics lang, repair lang. So, ang unang job ko dito sa may Angeles, Pampanga. So, sa may Marquee Mall. So, na-assign ako diyan sa Samsung, Authorized Service Engineer. Yun yung una ko talagang foundation sa pag-apply ng electronics, no, gamit yung aking, kumbaga, kaalaman sa aking pag-aaral. So, which is, doon ako na-develop paano kumbaga, paano intindihin yung schematic tsaka board view, no? Kasi nagbo-board level talaga. Level 4 na sila eh. Kumbaga, na-practice namin at doon ako na-develop. And then, nalipat naman ako dito sa may Trinoma way back 2016 or 17. Nalipat na ko diyan. So ang hawak namin is yung Asus tsaka LG, no. Tapos Art Mobile, nag-Oplas, tsaka meron pa kaming pocket wifi ng Globe. And then nag-Huawei na rin. So nung year 2019, so nag-resign na rin ako sa trabaho. So nag-decide na ako na kumbaga magtayo ng sarili kong repair shop. So ang shop na gusto ko talaga is yung shop na katulad din sa sistema ng isang authorized service center. So talagang systemized sila doon. Ang natayo ko naman nung una ay yung isang na nakapangalan na AMC2. So which is sa akin din yon at saka meron akong business partner doon pero nawala yon nung dumating nung pandemic. So which is dahil nagkaka-problema tayo sa financial tsaka income nung panahon na yon. So which is isa rin ako sa kumbaga na apektuhan. So which is nagsarili na lang ako, nagtayo ako ng maliit na shop dito sa may Rivera sa Tondo sa bahay ng asawa ko. So which is yun yung una kong first step na magtayo ng LRS or Laptop Repair Services.ph. So una, hindi muna ako nag-register. Sinubukan ko muna siya. And then nung nalaman ko na nagkakaroon na ako ng income, kaya nag-apply na ako ng mga permit. And then lahat ng mga income ko which is ininvest ko sa mga tools ko, sa gamit ko, hanggang hindi ko namamalayan na lumalaki na pala, dumadami na sila. So minsan dati akala ko yung mga kalat-kalat lang yung nabibili ko sa mga shop ko, yung pala importante din pala siya. And then nung napagtanto ko na dumadami na sila, yun, nangailangan na ako ng manpower. So nagtayo na ako ng mga kumbaga per department sa shop ko. So meron akong parts controller, tsaka technician, tsaka HR, tsaka kailangan ko ng isang marketing. So which is nag-assign na rin ako. Hindi siya madali nung umpisa kasi syempre nandun pa rin sa pag-orient ng mga tao at saka syempre pagte-training. So marami na rin akong na-hire pero which is marami na ring umalis sa akin. So which is normal sa isang business na ganun kasi syempre hindi mo talaga minsan makukuha yung pinaka the best na tao na maging partner mo sa isang negosyo, no? So ayun, pero bago ang lahat, regarding naman sa pagre-repair talaga, sa totoo lang, ito talaga yung naging product ko sa pagre-repair ng laptop. Kaya ang story, hindi ako nagkuha ng course ng about sa mga iPhone, iPad, or MacBook. So, which is pinili ko lang tong Windows na laptop dahil meron lang siyang mga specific na tools lang, no, na kailangan i-provide. So, hindi na ako kailangan maghabol ng mga tools. Hindi tulad ng mga example lang sa iPhone. So, kapag may dumating na other brand, bibili ka na naman ng mga upgrade, high-tech na mga device, which is hindi ko siya kayang sabayan dahil yun nga, kung regards naman sa financial, so may problema ako. So, yung budget ko lang is konti lang at yung tools na kaya kong bilhin ay yung para lang talaga sa laptop. So, nung una, so bago ako nag-repair ng laptop, nung una talaga is
zero knowledge talaga ako about sa laptop dahil madalas ginagawa ko before is yung mobile, no? So, nasa Samsung ako, mobile din. So, sa previous job ko, wala talaga akong hawak na laptop. Halos lahat mga maliliit na device. And then, nung nag-ship ako ng laptop, so, which is meron akong idea about sa computer, tsaka sa electronics. Ang pinaka-struggled sa akin dito sa sa motherboard ng laptop is yung paano ko siya i-separate. Kasi kung i-rely ko siya sa desktop, separated naman yung RAM, separated din yung processors, separated din yung video card, pati power supply, separated lahat. Pero ito, naka-assembly siya. So, assembled siya. So, package siya. So, yun yung nasa isip ko. Yun yung naging concept ko at yun yung naging kumbaga, parang stepping stone na para matutunan tong laptop. So, which is, kailangan ko siyang ihiwalay. Tulad nung may processor to, at saka meron siyang RAM, tsaka meron siyang PCH. So, which is nung una, hindi ko nga alam PCH to mga ganito. So, kung may video card siya, so, dapat nakalagay rin dito. So, dito sa board na to, wala naman. So, which is, kailangan ko siyang ihiwalay. And then, yun nga lang, kulang ako sa knowledge about paggamit ng multimeter tester. Nung una, dahan-dahan ko na siyang naunawaan. Pero, itong multimeter tester, hindi ko siya kayang i-apply sa laptop. Which is kaya ko siyang i-ship a function at saka naintindihan ko kung paano gamitin yung voltage, resistance, ohms, diode. Pero hindi ko siya kayang i-apply dito sa laptop kasi wala akong basis, kumbaga tracing point, no? Kung ano ba yung meron dyan. May 3 volts ba? 1 point. Nung una on, zero knowledge, wala talaga akong idea about dyan. Pero dahil sa tulong ng schematic at saka board view na pinoprovide ng other brand or model ng board na ganito, doon ko na figure out kung paano siya intindihin. Dahil din doon sa idea ko, dahil mayroon akong previous na, kumbaga, academic school na natapos na like basic electronic, nagkaroon ako ng kumbaga hint na maintindihan agad. So, ang unang teacher ko sa laptop na to ay mga Indiano sa YouTube. So, yun nga, graduate ako ng YouTube University. So, which is nag-rely ako sa mga turo nila kasi napapansin ko sa mga Pilipino na tutorial, ang gugulo eh. Minsan Pilipino na nga nagtuturo pero hindi ko rin naintindihan. Pero kapag once na Indiano, sa totoo lang mas complicated pa nga silang intindihin kasi minsan language nila, minsan nag-English naman din sila pero minsan kadalasan nag-Indian sila. So karnahe, metik-metik, mga ganun yung mga binibigkas nila which is hindi ko naintindihan pero sa totoo lang nagbibigay naman sila ng hint kasi ini-specify nila yung mga area kung ano yung area na tinetrace nila. So binibigkas din nila na ito ay charging IC, ito is 3 volts at ito back converter which is sinasabi natin. So nagbibigay rin sila ng numbers. Doon ako nag-rely sa mga explanation nila hanggang naging hint na rin sa akin na, uy, yun lang pala, ganun pala siya tinetest, ganun pala siya chine-check. So, ganun pala yung pangalan ng component na yun. And then, sa tulong na rin ng board view tsaka schematic, kasi sa schematic, meron talaga siyang specific name, di ba? And then, sa tulong na rin ng board view, which is, nagkakaroon siya ng separation, kumbaga, locator, no? Once na i-click mo yung isang parts dito, ilolocate niya kung sino yung connection. So, yun yung laman ng board view. Yun nga lang, sa pag-aaral na yun, kailangan mo talaga siyang, kumbaga, bigyan ng time. So, kung gusto ka maging magaling, or kung gusto mong matuto, kailangan focus ka. So, hindi lang focus yan ng 2 araw, 3 araw, 5 araw. So, sa akin ang pinaka mabilis para sa akin is 2 years. So, sa 2 years, wala akong ginawa, wala akong inisip, kundi aralin, aralin, aralin. So, inaral ko siya within 2 years, saka ko siya in-apply as a business. Kasi nung nag-resign ako, nung nag-start ako na mag-business, which is nag-cut kasi kulang pa yung idea ko. And then, nag-focus ako. Nung natapos na yung pandemic, doon ako nag-start ulit ng business. So, sa tulong din ng pandemic na time na yun, which is wala akong ginagawa sa panahon na yun kundi mag-aral lang talaga. So, doon ako na-develop. So, hindi ako nag-attend ng mga ibang training, ibang mga offer seminar. So, hindi ako nag-attend dyan kasi dahil nga naman na may idea ako sa electronics. Pero, sa hint na ibibigay ko sa inyo, ang una nyo talagang aralin